uh, welcome na po si Brad Jimot, ano? Yung ni Brad RJ. Si Ma'am, ano, first name? Roda. Roda, so taga Santa Barbara. Santa Barbara naman ba ito? Saraga. Bibiri para na rin. So, kung sila sa atong subong, sa atong Bible study, no? Kung niya pagtipon, Bible study, we give more time sa pagtulong sa Ginoo, no? Siguro matingala ka mo na wala so much singing, ano sila, because ang time is precious, mas ano nato na pagkatag sa pagtulong sa Ginoo. So, you can ask question, ano? Kung sakta nga nag-tulong kita since this is Bible study. May mga utang na gusto nyo i-try, pwede maka-mag-on, pwede maka-input sa imo nabuluan with regard sa subject na itong nabuluan, no? Since nga may aral ka bisita subong after sa atong Bible study about sa topic na itong series, no? Aral na kita sa part 5. So, understanding, kulang naman galit. Kulang din ako literally. Understanding repentance in the King James Bible. So, as discussed na, ang word na repentance, kadamo sa Bible. Since Ezekiel, una natin mabasa sa Ezekiel, saan require sa Ginoo ang Israel na mag-repent. So, ginatunan tungod pwede kita makabati na ang meaning ko sa repentance is change of mind. Change of mind. We agree na meaning sa repentance is change of mind. It is always kung ang Diyos ang mag-repent. He has something in mind na buhaton niya, but nag-abot sa punto na nag-change siya, hindi niya naging buhat. Like for example, no, kadamo sa mga verses sa Israel, ay nag-repent ang God. Ang Israel nakasala, nag-disobey sa iya, so may plano siya nga i-annihilate niya ang Israel, i-punish niya, but gulpi na lang Israel na ask forgiveness, as promised by God to Israel, na every time mag-ask sila forgiveness, i-grant niya sa forgiveness sa kanya. That is why, ang naging planong himuon, nag-change. Hindi na niya ginimot. That is why repentance, it parte sa God, it is always a change of mind. But in Ezekiel, as studied last 4 Sundays, no, sa ating series, ang God nag-require ng repentance sa Israel, it is always because this group of people, this nation of Israel, ay nagpalayo sa Diyos, nagsimba sa mga idol, kag gumagawa na ng masama, evil deeds, ano? Kailangan nila na mag-repent, kailangan nila iwanan yung trabaho ang ginagawa nila at mag-turn back to God. That is repentance na hinihingi nila sa Israel. But, kaya hanggang sa time ni Jesus Christ, they were required to repent so that the kingdom of God that was promised unto Abraham, Isaac, and Jacob will be granted or given unto them. Ano na kingdom yon? Na sila ay magiging great nation, having a king, the Lord Jesus Christ ang kanilang king, dahil andiyan naman si Jesus Christ at the time, ready na naibigay ang kingdom sa kanila at maging king nila, ngunit hindi sila nag-repent, ang ginawa nila, pinatay pa nila si Jesus Christ. Okay? So, pagdating naman kay Apostle Paul, yun namang repentance yung Apostle Paul na sabi. But as studied last Sunday about sa repentance in chapter 17 of the book of Acts, verse 31, it was already explained last Sunday. So, kung gusto niyo mapag-aralan yun, nandiyan na sa ating Facebook account. Kung wala niyo dyan sa Facebook, ara na sa atong YouTube channel, Complete in Christ IDGBC. Okay? So, hindi, siguro, wala naman sa iban, we were Baptist people.
mga baptismal kita sa una, but we learn, no, ng Bible gali to be able for you to understand the Bible must be rightly divided. Pag na-rightly divide mo na ang Bible, makita mo na yung doctrine nga para sa imo. Kaya sa Bible, ang doctrine nga para sa aton is the doctrine written by Apostle Paul. So magtatanong kayo, bakit si Apostle Paul? Ha? Bakit si Apostle Paul ang ating susundin? Dahil si Apostle Paul nga ang ibinigay na apostol para sa mga hintil. At tayo ay mga hintil, no? By the way, pag kayo magtatalog ako dahil meron tayong mga audience, no? Online sa iba't ibang lugar at dito sa ating online. So, para magkaintindihan na lang lahat, meron kasi mga taga-Samar, meron pa taga Bicol, para magkaintindihan na lang, nagtatagalog na lang tayo. Dito, nanililitit ko lang yung bilang natin. Okay. So, makita natin sa Bible that Christendom, at this moment of time, no, ay mixing all in the Bible. The doctrine para sa Israel in time past, from Genesis up to Acts chapter 7, it was only for the Jewish people, to the covenanted people of God. Yan ang tinuturo ng mga pastor ngayon para sa atin. But alam naman nila na we are in the dispensation of the grace of God. So ang hindi nila alam na sa dispensation of the grace of God, mayroong doktrina na ibinigay ang Panginoon, and that doctrines ay inreveal kay Apostol Paul. Kaya magtataka, bakit mayroon ng 12 apostles? Bakit na hindi sila nagturo sa mga Gentiles sa kagaya natin na hindi lahit ng mga Hudyo? Dahil nga, ang training ng 12 apostles na yon, they were trained by Christ to teach and preach the gospel of the kingdom to Israel. While Apostle Paul, bakit ka magtataka? Ako nagtataka din ako dahil. Bakit andyan pa si Paul? Meron namang dosi. Ano pa gagawin ni Paul? Yun pala, si Apostle Paul, meron ang God, mayroong ni-reveal kay Apostle Paul, which is called mystery program. And that mystery program is the dispensation of the grace of God. At ni-reveal niya kay Paul ang mga doktrina para sa atin ngayon. Salvation, paano tayo maligtas ngayon? Iba kaysa Hudyo, sa time ni Christ, sa time nila Peter. Iba yung gospel nila. Yan yung tinatawag na gospel of the kingdom. Anong sabi ni John the Baptist? Sabi niya nung mag-umpisa siya ng kanyang cry o kanyang ministry to the Jewish people. Repent and be baptized for the kingdom of God is at hand. That gospel, kingdom of God is at hand, is not for us Gentiles. Why? Because that gospel, that kingdom that was being preached by John, na at hand at the time, yun yung kingdom na promised kay Abraham in Genesis chapter 12. Sabi ng God kay Abraham, lumabas ka dyan sa iyong lugar, pumunta ka sa lupa na aking dadalhan sa iyo, ibibigay ko sa iyong lahi, because I will make you a great nation, wherein all nations on the earth will be blessed through you. So that kingdom, hindi pa yan nabigay. Yan yung 1,000 years reign ni Jesus Christ na hinihintay pa ng lahat ngayon. Millennial kingdom. Okay, millennial kingdom na tinatawag. So pagdating ni Christ, ibibigay na sana sa kanila. Kaya sabi ni Christ, sabi ni John the Baptist, mag-repent na kayo. Iwanan nyo ng evil nyo na ginagawa. Tumalikod na kayo sa masama nyo ginagawa. Tumalikod na kayo sa mga idols nyo. At bumalik na kayo sa Panginoon, sa inyong God, sa inyong covenanted God. Dahil andyan yung king nyo, nasa gitna nila. Ngunit hindi sila nag-repent. So yung kingdom, hindi nabigay. Na-postpone in Acts chapter 7 nung pinatay nila si Stephen. Kaya magtataka ka, bakit sa Acts chapter 9, niligtas ng God si Paul. Niligtas ni Jesus Christ si Paul. At doon nag-umpisa ang tinatawag na the dispensation of the grace of God. Nung tinawag na si Paul, may nireveal si Jesus Christ kay Paul. Ang sabi ni Paul, tingnan mo sa Ephesians chapter 3, verse 1. Ito yung nireveal ni Jesus Christ kay Paul.
At itong nireveal ni Jesus Christ kay Paul, hindi ito na i-reveal kina Peter. Kaya magtataka kayo nung si Paul na ang nag-ministry sa mga Gentiles, beginning in Acts chapter 13. Ang mga Hudiyo doon sa Jerusalem, nagmamasid kay Paul. Bakit si Paul iba yung pinipreach niya? Di ba yung kaligtasan para lang sa ating mga Diyos? Di ba kasali na yung mga Gentiles sa gospel ni Paul? Ang hindi nila alam, na mayroong i-reveal si Jesus Christ na ibang program kay Apostle Paul. At ito yung sabi ni Paul in Ephesians chapter 3 verse 1 to 4. Sabi ni Paul, "For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles," ano daw? So si Paul nagiging prisoner ni Jesus Christ para sa ating mga Gentiles. Tandaan natin ito ha. Gentiles tayo, hindi tayo Hudyo. Kaya, Paul was very specific that there was a program, there was a doctrine that was revealed unto him by Christ. And what is that? Verse 2. "If ye have heard of the dispensation of the grace of God." Ha? Sabi ni Paul, kung nadinig nyo na ang tinatawag na dispensation of the grace of God, which is given me to you, what? So, ang dispensation of the grace of God, ang panahon, umpisa sa Acts chapter 9, hanggang sa rapture, ay sabi ni Paul, given me to you, what? So, the doctrine for this dispensation of the grace of God, sabi ni Paul, he was called to say, ginhatag sa akon, alam nyo ganito yan. Kung yung doktrina na to, Romans 2:5, ibinigay kay Peter at sa kanyang mga kasama, mahiya naman si Paul mag-angkin, di ba? Bakit si Paul hindi nahiya mag-angkin? Sabi niya, ibinigay sa akin. Kasi yung doctrine na tinuro ni Jesus Christ sa kanyang earthly ministry para kay Peter, iba yun ang mga mensahe. It was only for the nation of Israel. While the message that was given of Christ by Christ to Paul was a different message. It is called the dispensation of the grace of God. Sabi ni Paul, sa akin lang yung binigay, given me, para kuno kanino? Para sa inyo na mga Gentiles. Tandaan natin to ha. Hindi tayo Hudyo. Hindi tayo kalahi ni Abraham biologically. We are Gentiles. Pag hindi kalahi ni Abraham, hindi kalahi ni Isaac, hindi kalahi ni Jacob, hindi kalahi ng 12 tribes of Israel na anak ni Jacob at losing lalaki, you are not member of the nation of Israel. Unless mag-proselyte ka, mag-change ka citizenship. Okay? So, ang nangyari, God made a covenant with Abraham, Isaac, and Jacob that God will make them a great nation. So, sa time ni Jesus Christ, ibibigay na sana yun. Kaya at hand na, sabi ni John, sabi din ni Jesus Christ, sa kanyang pag-preach, the first time na preach siya after sa kanyang temptation doon sa wilderness, sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. The same message ni John the Baptist. Yung inutusan na niya yung 12 apostoles niya, including si Judas and the iba, in Matthew chapter 7, chapter 10, verse 5 to 7, sabi niya, pag lumakad na kayo at i-preach nyo na ang gospel sa buong nasyon ng Israel, huwag kayong pumunta sa mga Gentiles. Huwag kayong pumunta sa mga Samaritano. Pumunta lamang kayo sa mga nawawalang karnero ng Israel. Meaning, Christ's ministry, earthly ministry, when He was here on earth, physically, was only intended for the Jewish people. Kaya, magtataka ka bakit niligtas siya si Paul? Dahil si Paul,
ang itinalaga niya sa ating mga Gentiles. Nakuha nyo? Tingnan mo ha. Ito ang proof. Romans chapter 11 verse 13. Ano sabi diyan? Romans verse 11, chapter 11 verse 13. Romans 11 verse 13. Pwede basahin kung nandiyan na kayo. Sabi dito, for, sige Brad, dito. Romans chapter 11 verse 13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my Lord. Simple tayo intindihin. No? Sila ni Pablo, kaya nag-istorya ako sa inyo mga hintit. Sino hintit kita? Kaya ako ang apostol ng mga hintit. So, ako ni siya, ang Christian daw, natangla, hindi Peter. No? Na-apostol ko nila si Peter. Ang iba na gitya gani, grabe ang tangla sa Rome kasi Peter ko na isa. But the truth is, Peter is not our apostle. Biblically. Teaching niya sa ibang mga denomination, ibig sabihin, hindi biblical yan. Because if you are a Gentile, Paul ang in-assign sang Diyos na ato apostol. That is why, kung mangita kita sa Bible sang instruction na para sundon ka, ang ginsulat ni Apostol Paul. So, mamanggot ko sa inyo, ano nga libro ang ginsulat ni Apostol Paul sa Biblia? Romans, Philemon, 3 ka mga libro. Yung 13 books na yan yung ibinigay ni Jesus Christ, ni-reveal ni Jesus Christ, isinulat ni Apostol Paul. Sabi ni Apostol Paul, to you, Gentiles, para sa inyo mga Gentiles. So that is why, every time we study the Bible, if we read Matthew, Mark, Luke, and John, bakit? Ibang-iba sa sinasabi ni Paul. Lalo na pagdating sa kaligtasan. Sa kaligtasan, kailangan nila mag-repent para maligtas. Sa kaligtasan, kailangan nila maniwala sa John 3:16. Sa kaligtasan, kailangan nila maniwala sa John 1:12. Kailangan nila i-accept si Christ as their King. Kailangan nila ma-born again as a nation. Because Israel been born by God as a nation in Egypt. When they were in Egypt and in the wilderness. Di na sila ginhimo, di na sila ginbata sa Diyos na nation. Pag sunod nila sa Israel, kilala sila 70 plus sa Egypt. Paglabas nila, more than 3 million na sila. At doon sila ginhimo, ipinanganak ng God as a nation in Egypt and dinala sila sa wilderness at tinawag sila diyan ng nation. So they were born as a nation by God. Then itong nation na ito, kailangan i-maintain nila yung kanilang holiness, ang kanilang righteousness, para ma-maintain as righteous nation. Ngunit alam natin na sa mga prophets na lang tayo, mga prophets, nagpalayo sila sa Diyos. So, their identity as a nation born by God ay nawala. Kaya pagdating ni Jesus Christ, kailangan ni Jesus Christ, you need to be born again para maligtas. Kailangan mo mag-repent pag born again para maligtas. So yung mga kaligtasan na yan ang itinuturo ngayon ng mga denomination. Baptist, sabi ng Baptist, kailangan mo ma-born again. Kailangan ang born again ng grupo, kailangan mo ma-born again. Apostolic, kailangan mo ma-born again. But if not, you as a Gentile, you will never born by God as a nation before. Kaya, hindi ka pwedeng i-born again. Kasi ang pinag-usapan diyan Israel. So, our salvation, paano tayo maligtas ngayon is, sabi ni Paul, ito yon. Sa panahon ng dispensation of the grace of God, na kung saan si Paul ang ating apostol, hindi tayo maligtas sa kaligtasan sa Matthew, sa Mark, Luke, and John. Hindi tayo maligtas doon. Dito tayo maligtas sa sinasabi ni Paul sa kanyang gospel. Sabi ni Paul, in Galatians chapter 1, verse 8. Galatians chapter 1, verse 8, sabi ni Paul,
may gospel si Paul. Sabi niya, but though, Galatians chapter 1 verse 8, sabi niya, but though we, sabi ni Paul, kahit na kami pa, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. Ito, tingnan natin na. Dahil si Paul ang ating apostol, iba ang kanyang message sa kay Peter at kay Christ sa kanyang earthly ministry. Sabi ni Paul, kahit kami, sila mismo, kahit angel pa galing sa langit, ang mag-preach ng ibang gospel, sa naituro na niya, sabi niya, let him be accursed. So, what are we going to ponder? So, dapat natin ngayon isipin, pag-aralan, ano ba yung gospel ni Paul? Kasi sabi niya, bisang kahit na angel pa, ang mag-preach ngayon na panahon na to, hindi pwede. Kung ang pinipreach niya, hindi ang gospel na naituro ko na sa inyo. So, anong gospel na tinuturo ni Paul? Tandaan natin, hindi ito ang gospel na tinuro ni Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi ito yung gospel na itinuro ni Peter sa Acts. Anong gospel ito? Sabi ni Paul, gospel ito ni Christ, Romans 1:16. Ha? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greek. In this dispensation of the grace of God, ang gospel ni Paul para sa lahat ng tao. Walang Hudyo, walang Gentile. Pareho pwede maligtas. Ngunit sa gospel ni Jesus Christ, sa Matthew, Mark, Luke, and John, Hudyo lang yung maligtas doon. Because He was sent only to the Jews. So, ano yung gospel ni Paul? Ano yung gospel ni Christ? Yung gospel ni Christ na makasave ngayon, hindi yung pinipreach niya sa Matthew, Mark, Luke, and John, kundi ito yung gospel na tinatawag ni Paul na kanyang gospel. Romans chapter 2 verse 16. Romans 2:16. Anong sabi diyan? Ha? For the day will come that Christ will judge you according to my gospel. Wala ka? Meron ba ng gospel si Paul? Ano ba itong gospel ni Paul? Ang gospel ni Paul, ito yung inireveal sa kanya ni Kristo na gospel din ni Christ sa Romans 1:16 na makaligtas ng Hudyo at saka ng Gentile. Tinawag din yun na gospel ni Paul. Ano na gospel yon? Gospel of the dispensation of the grace of God. Acts chapter 20 verse 24. Acts 20:24. Ano sabi dito? Acts 20:24. Sige, Brad, yung basa. Acts 23 verse 24. Oh. But none of these things move me. Neither count I my life death unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace Kita of mo? God. Paul's gospel is called the gospel of the grace of God. Christ's gospel in Matthew, Mark, Luke, and John is called the gospel of the kingdom. Ibang-iba. Iba yung gospel para sa Israel sa kingdom promise. It was called gospel of the kingdom. But Paul's gospel na makasave sa atin na Gentiles sa panahon ito is called the gospel of the grace of God. Napakalilang na bagay pa. Kaya ito yung dilema, ito yung alam nyo ang tawa ko doon, kawawa naman yung mga tao. Sa ngayon, napakarami, Sunday ngayon, millions of people sitting at the pew sa mga Baptist churches, sa mga Catholic churches, sa lahat ng mga denomination, nakikinig sa pastor na mali ang tinuturo. Ang tinuturo nila, gospel of the kingdom.
John 3:16. Alam mo, kanami kita isang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yes, during the time when it was preached by Christ to the Jewish people, salvation nila para sila. But today, kahit anong believe mo dyan, hindi ka maligtas. Bakit? Ano ba ang kaligtasan ngayon? Ano ba ang gospel ngayon? Ang gospel ngayon is 1 Corinthians 15, 3-4. Isa na natin sa 1:1. Ito yung gospel ni Paul. Ito yung gospel of the dispensation of the grace of God. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Sabi dito, sige ka. 1 up to 3. Up to 4. Chapter 15. Chapter 15 verse 1 to 4. First Corinthians chapter 1, 15. chapter 15, verse 1. To 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Verse 2, which also ye are saved, if ye keep in memory which I preached unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Yun ang gospel na makaligtas sa atin ngayon. Sa panahon ng dispensation of the grace of God. That Christ, itong gospel na to, na-receive ni Paul from Jesus Christ, na-receive na ng taga-Corinthians ng itinuro ni Paul, na-receive nila, wherein they stand. Ito yung tinatayuan nila na kaligtasan. Sabi ni Paul, for I delivered unto you. Anong dineliver ni Paul sa ila? That Jesus Christ died for our sins. He was buried, and that He rose again the third day. Ma'am, para maligtas ka ngayon, hindi kailangan mag-member ka ng religion. Hindi kailangan dahil nasa magandang pamumuhay ka. The only way to be saved ngayon is to believe that Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. Yun lang talaga. Yan yung turo ni Paul. Si Paul ang ating apostol. Diba? Siya itinalaga ni Kristo na ating apostol, kaya ang kanyang katuruan ang ating susundin. Dahil lang si Kristo ay dito sa mundo, ang kanyang katuruan para sa mga Hudiyo, sa nation Israel. Okay? Sabi ni Paul, kung ang may magturo ibang gospel sa itinuro ko sa inyo, yun nga, let him be apart. Huwag nating i-fellowship yan. I-separate natin yun. Dahil hindi ka nakaligtas yan. So, maliwanag. Ngayon ang kaligtasan kayo. So, having said that, naliwanagan na tayo na si Apostol Paul pala ang ating apostol. So, yan ngayon. Dahil nga, si Apostol Paul nag-mention din ng repentance. Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Yung repentance niya dito sa Acts chapter 20 verse 21. Dahil kasabihan ng marami na ang repentance daw is a change of mind. The truth is, repentance can be defined. Pwede mo na siya i-define every time kung saan siya ginagamit. It depends on the context. Pwede, kaya nasabi ko na sa pag-aral natin, kung ang repentance, ang Diyos ang nag-repent, always change of mind. Pag Israel ang hinihingi or nire-require mag-repent, always tignan natin yung kanilang covenant with God,
na pag sila ay lumalayo na sa kanilang Panginoon, kailangan na nilang talikuran yung kanilang ginagawa, kailangan nilang talikuran ang kanilang idol, at bumalik sa kanilang Panginoon to be saved. Yan yung requirement dyan sa Luke. Matthew, Mark, Luke. Okay? Then, si Paul mayroon din repentance. So, para malaman natin kung ano yung repentance sa Acts chapter 20 verse 21, first of all, ang kailangan nating alamin, definitely, kung sino nagsalita, no? Sino ang nagsalita ng repentance dito? It's definitely si Paul. No? Then, sino yung pinakausap ni Paul? Which is, in this verse, ang kausap ni Paul ay member of the body of Christ. Member of the B2C, or body of Christ. Yun yung kausap ni Paul dito. So, let us now study, because yung pagkaintindi ng marami na yung repentance, by every time maka-read sila ng word na repentance, God is requiring them to be saved, or it speaks about salvation. But the truth is not at all. In this verse, Paul was not speaking about salvation. And let us dive sa ating lesson sa umagang ito. But before that, let us pray. Ama na banal, muli nagpapasalamat kami sa extension ng buhay. Isang linggong pag-supply sa aming mga pangangailangan, pagaling sa aming mga sakit. Alam namin hindi namin magawa yun kung wala ikaw. Kaya salamat sa iyong power, sa iyong provision, na lahat ng pangailangan namin ng nakarang linggo ay naging naangkin namin. At yan ay dahil lamang sa iyong biyan. Salamat sa kapatiran, whether online, mga kapatid nandito, nag-join sa aming Bible study. Sana po, maging paliwanag sa amin ng repentance sa chapter na ito ng Book of Acts, at sa verse na ito, verse 21, chapter 20, verse 21. Maintindihan namin at pagkaroon kami ng paliwanagan sa mga words na repentance na ating bababasa dito. Contextually, maintindihan. Pray sa mga kasama sa isang kapatid na ito. Kapag katibot dito, join sa aming sa Bible study. Sana po, by the grace of God, sa pamamagitan ng gospel of the grace of God, still praying, pwede lang po ang kanyang kaligtasan sa kanyang pag-believe ang gospel na ito. Thank you so much. Okay. So, let us now read, no? Sa Book of Acts, chapter 20. Para maintindihan natin ang nangyari, context ng chapter 20. Sabi dito, babalik tayo sa mga verses, no? Kasi ang verse natin pag-aralan is verse 21. Kung babasahin lang natin yung verse 21, yung pagkaintindi lang karamihan na it speaks about salvation, testifying both to the Jews and also to the Greeks or Gentiles, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, magkaintindi nga ng marami na kaligtasan ang pinag-usapan dito. But, kung yan verse lang yan, yun ang maintindihan mo. Dahil nga, because sa mga background sa previous chapter, previous book sa Matthew, na ang repentance talagang kaligtasan. But para lang sa mga Diyo yun. But dito, makita natin na si Apostol Paul sa panahon ito, ay nagpe-travel siya pabalik sa Jerusalem. No? Apostol Paul at this moment of time was actually
was traveling, going back to Jerusalem, upang mag-attend po siya sa, ano, Bible study po kasi ito. So, dapat masubaybayan natin. Upang mag-attend siya ng Feast of Pentecost. As Jewish, and because of that presence of temple in Jerusalem at the time, ay talagang pinapractice pa yun ng mga Hudyo yung temple worship at ang mga feast na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ano mga 7 feasts, major feasts sa Israel? Passover, ay talagang siniselebrate nila yan. Unleavened bread, first fruit, then Pentecost, at ang kung bakit nagmamadali si Apostol Paul dito sa time na ito is that mag-a-attend po siya ng Feast of Pentecost. Oh? Yan yung kanyang reason bakit siya uwi ng Jerusalem. While on his way back to Jerusalem, dumadaan po siya sa mga lugar na kung saan naturuan na niya ng gospel. Nakipag-meeting siya sa mga tao kung saan saved na, member na ng church, the body of Christ. Yun yung mga ka-meeting ni Apostol Paul. Diyan siya pumupunta sa mga DOC or members of the church, no? The body of Christ. Ibig sabihin, mga ligtas na, mga tao na kabilib na ng gospel of the grace of God ang kanyang pinupuntahan. So that is why, kung titingnan natin, yung repentance dito, he was not speaking about salvation, but something else. Okay? Titingnan natin. So, sabi dito, in verse 1, and after the uproar was ceased, dahil meron ng gulo, dahil nga every time, ang time na ito, mainit na talaga sa Apostol Paul, at kung saan siya pupunta, ay ang mga Jews, no? Ang kanyang mga kalahi, na mga Hudyo, gusto na siyang patayin. Dahil nasa iba yung kanyang teaching. Hindi kagaya ng tiniteach nila Peter, at hindi kagaya ng inaasahan ng mga Hudyo. That ang gusto nila madinig that salvation is only for the Jewish people because they were the chosen people of God. They are the covenanted people of God. And Gentiles, marumi kasi yung tingin sa atin ng mga Hudyo, marumi tayo. Because puro naman talaga ng Panginoon yun sa kanila. You are clean in my sight. You are above all people in the world. Kaya, medyo na naging spoiled din itong mga Hudyo. Ang tingin nila sa mga Gentile, marumi. Hindi sa Diyos. Sila lang ang sa Diyos. Kaya, galit sila kay Apostol Paul, dahil si Apostol Paul, ang katuruan ni Apostol Paul, ang Hudyo, maligtas na rin ang mga Gentile, maligtas na rin kasama ng mga Hudyo. So, galit sila. So, at time na ito, ang mga Jews doon sa lugar na pinupunta ni Apostol Paul na hindi nag-believe sa kanya, lalo na yung mga nasa authority, gusto siyang patayin. Kaya, there was an uproar. Kaya, sabi dito, and after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them and departed for to go into Macedonia. So, pupunta siya sa Macedonia. Natapos na yung uproar doon sa Ephesus. So, pupunta siya sa Macedonia. Then in verse 2, sabi dito, and when he had gone over those parts and have given them much exhortation, he came into Greece. Pumunta naman siya sa Greece. And there abode 3 months. And when the Jews laid wait for him, kita mo lang ako, he was in Greece, he was there for 3 months. Sabi dito, ang mga Hudyo, inaabangan siya o gusto siyang patayin. As he was about to sail to Syria, his purpose to return through Macedonia, and there accompanied him into Asia, Sopater of Berea,
no? And of the Thessalonians, Aristarchus, of and ano ito? Secundus, and Gaius of Derbe, and Timotheus, and of Asia, Tychicus, and Trophimus. Ito yung mga tao na kasama niya. Umalis doon, papunta sila ng Troas. Okay? So, maraming mga lugar na dinadaanan si Apostol Paul papalik sa Jerusalem. So, ano nangyari dito? Talong tayo sa verse 14. And when he met with us at Assos, ito yung mga lugar na na-travel pa ni Apostol Paul going back to Jerusalem, he took him in and came to Miletus, Mytilene. So, dati sa pag-aaral natin ng Book of Acts, na pakita natin itong mga islands na to, no? Dito sa ni Paul. Verse 15. And we sailed thence and came the next day over against Chios. And the next day, we arrived at Samos and tarried at Trogyllium. And the next day, we came to Miletus. Ito yung mga lugar. Bilis ng biyahe ni Paul. For Paul had determined to sail by Ephesus, babalik naman siya sa Ephesus, because he would not spend the time in Asia, for he hasted if it were possible for him to be at Jerusalem the day of Pentecost. Yun nga, nagmamadali siya dahil gusto niya doon na siya sa day of Pentecost. So kung dadaan pa siya dito sa Galatia, sa Asia, dito sa other side, it will be a long trip for him. Baka hindi siya umabot, kaya dito na siya napagtas sa mga islands, no? Sa Mediterranean, at papunta siya sa Jerusalem. And from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church. So, kita natin na yung committee niya dito, elders of the church, the body of Christ, saved people, already believed the gospel of the grace of God. And when they were come to him, he said unto them, you know, from the first day that I came into Asia, after that manner, I have been with you at all seasons. Ipinaalala ni Paul yung ginawa niya doon, no? Sa kanila. Sabi ni Paul, and when they were come to him, he said unto them, sinabi ni Paul sa kanila, alam nyo, you know, from the first day that I came, past tense, munta ako sa Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation, which befell me by the lying in wait of the Jews. Alam nyo, parang ano no, na yung makita natin dito na talagang kalaban ni Paul na gusto pumatay sa kanya are the Jewish people. Ang mga kanyang kababayan, ang kanyang katugo talaga. Members of the 12 tribes of Israel. And that because, actually, of the gospel that he preached. Dahil lang yun sa gospel na kanyang pinipreach, na included na yung Gentiles sa kaligtasan. Yun yung hindi nila matanggapin ng mga Audio. No? So, Christ pinatay nila. Si Paul gusto nila pinatay, which is na talaga nangyari. He accused Paul. Then, Paul appealed unto Caesar in Rome at doon siya namatay. Verse 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you. So, sinasabi ni Paul, that during my ministry among you, to the members of the church, the body of Christ, never I withheld something that was important to you. So, ibig sabihin, lahat na dapat na maituro ni Paul ay tinuro niya. Lahat na mabagay na importante na dapat na malaman nila, never na pinigilan ni Paul o itinago ni Paul. Ibig sabihin, lahat ng nireveal ni Jesus Christ with regard to the doctrine of the dispensation of the grace of God, salvation,
way of life na dapat natin tahakin sa ngayon. How we, paano tayo makipag-mingle sa lahat ng mga unsaved na tao. When we're taught by Paul, tinuturuan tayo ni Paul, never he held something that was profitable to the body of Christ. Sabi niya dito, and have taught you publicly and from house to house. Sabi ko sa inyo. During Paul's ministry, hindi siya nag-encourage to build big building kung saan doon mag-Bible study. Hindi pareho sa mga pastors ngayon, di ba? They will entice the people to give. Magbigay kayo ng tithe, bigay kayo ng pira. Magtatayo tayo ng malaking building para maganda yung building natin. Sabi ni Paul, yung Bible study must be house to house. House church. Alam nyo, wala namang masama yun. Kung tayo ng building, kaya natin, bawa, we are all members of the church, the body of Christ. Kung kaya natin, bumili ng lote, magtayo. Pero kung hikayatin ko kayo, magbigay kayo ng pira dahil ganito, magtayo tayo, hindi na yan bibigay. Kasi si Paul, kagaya na Bible study natin kagabi, never collected money sa kanyang tinuruan upang para sa kanyang sarili. Hindi talaga si Paul ang tulong. Hindi si Paul nang ulitan ng kwarta para gamitin niya at ng kanyang mga kasama para ibili niya ng bahay, para magpatayo sa building, para ibili niya ng mga branded na gamit, para ibili niya ng luxury car. Hindi si Paul nang hingi sa kanyang mga members. Sabi ni Paul, nagtrabaho ako araw at gabi. Kasama ko to sila Barnabas, sila Titus, sila Timotheus. Nagtuturo kami sa inyo pero nagtatrabaho kami araw at gabi para hindi kami magiging palamunin ninyo. Pero yung mga nagtuturo ngayon, palamunin ng mga member nila. Bakit? Ginagawa nila pera yung Bible. Ginakwartahan nila yung Bible. Pati yung travel nila abroad, members yung pagagastusin. Ha? But si Paul never. Sabi ni Paul, never si Paul nag-question na, bigay kayo. Na-notice nyo pag nag-attend kayo ng mga simbahan ng Baptist, or Katoliko, or other denomination, every Sunday, walang Sunday na hindi pag-usapan ang pera behind the pulpit. Why? Dahil kung hindi magbigay, gutom sila. Bakit? Hindi sila nagtatrabaho, di ba? Wala sila na nagbuhay. But biblically, dapat ang nagtuturo ng salita ng Panginoon, mayroong trabaho para hindi ka buhayin. Sabi ni Paul, nakakahiya yan. Disorderly manner yan. Disorderly na ang paglakad ng isang nagtuturo na palamunin ng kanyang tinuturuan. 2 Thessalonians chapter 3, verse 5 to 10. Yun sabi ni Paul. Pag hindi nagtrabaho, ay huwag pakainin. O, di ba? Yung mga pastor ngayon, hindi nagtatrabaho. Ayan, hindi dapat pakainin. Ha? Dapat magtrabaho. So si Paul sabi niya, from house to house. So sabi ni Paul, anong ginawa niya? Ito na ngayon, maintindihan na natin ito. Ibig sabihin, Paul was talking to the saved people, narrating or refreshing to their minds yung ginawa ni Paul sa kanila. Sabi ni Paul, nung nagtuturo ako sa inyo mula pa sa Asia hanggang Greece, sa lahat ng lugar na pinuntahan niya, sabi ni Paul, hindi ako nag-withhold ng mga importanteng bagay na dapat inyong malaman with regard to the doctrine of the body of Christ, the dispensation of the grace of God. Itinuro ko lahat, sabi ni Paul. Sabi niya, ito yung verse 31. Ano ginawa niya? Testifying both to the Jews and also to the Greeks. This is past tense. Nagawa na niya ito. Refreshing their mind. Ang kausap niya, parisa kausap ko kayo, nire-refresh ko kayo kung anong ginawa ko sa inyo. Umpisa pa ng ministry. Sabi ni Paul, nag-travel ako, holding nothing, but tinuro ko sa inyo lahat. Anong ginawa ko?
testifying both to the Jews, nag-testify ako sa mga Hudyo, sabi niya, and to the Greeks, to the Gentiles. Kasi alam nyo, sa travel ni Paul, when he was in his apostolic journeys 3 times, every time dumating sa isang lugar, saan siya pupunta? Sa sinagoga ng mga Hudyo. Testifying to the Jews and also to the Gentiles, repentance toward God, faith toward the Lord Jesus Christ. This is not about salvation. This is about kung anong ginawa ni Paul, paano siya nagturo, including salvation, naturo niya. So repentance here is not salvation, but reminding them na isa yan sa ginawa ni Paul. So paano ba ito naligtas sila? Ang DOC na ito. Paano sila naligtas? Paul, during his journeys, tinuruan sila mag-believe sa gospel of the grace of God. Alam nyo, kung isang verse lang ang sasabihin nyo, tingnan nyo ito. Ano bang ginawa ni Paul? Bakit na-save sila? Ito lang bang verse na ito? Verse 21, na-save na sila? Walang salvation dito? Walang salvation dito dahil hindi na sila kailangan turuan pa ng salvation. Bakit? They are already saved. Paul was only refreshing sa kanyang mga nagawa sa kanila during his journeys. But I'll give you hint, idea kung paano sila naligtas. Anong ginawa ni Paul sa Acts chapter 16, verse 31? Acts 13:31. Acts 16:31. Ganito yung ginawa ni Paul, paano sila naligtas. Kasi sabi dito sa verse, Acts 20, no? Sabi niya, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ang pagturo ni Paul sa kanila, paano sila naligtas, tinistify ni Paul both to the Greeks, to the Jews, and also to the Greeks. Ano yung tinistify ni Paul? Listen to this. Acts 20:24. Andiyan lang. Ano tinistify ni Paul? But none of these things move me, neither count I my life here unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify. So anong tinistify ni Paul? To testify the gospel of the grace of God. So the word testify here, meaning Paul preached unto them, testified unto them the gospel of the grace of God. But this verse, at this moment of time, Paul was not evangelizing them to be saved. Because they were saved already. In verse 21, Paul was just reminding them, refreshing them of what he did to them during his journeys na natanggap nila, nalaman nila kaligtas. Testified, sabi niya, tinistify ko sa mga Hudyo, tinistify ko sa mga Gentile, ang gospel of the grace of God, repentance toward God, and faith to our Lord Jesus Christ. That is salvation. But, nung sinasabi ni Paul sa kanila ito, doon sila naligtas. No. They were already saved. They are already members of the church, the body of Christ. Nabasa natin kanina, di ba? Ha? Nandun siya sa church. He gathered the people. So that is why the word here, repentant, does not mean maligtas sila pag nag-repent sila. Naligtas sila because
Paul testified unto them the gospel of the grace of God. Your salvation is always by believing the gospel of the grace of God, not by repenting. Okay? Alam mo, si Paul talaga lang ang nag-preach, ang nagsalita ng word na repentance with different meanings. Depende sa context. In Acts chapter 26, the next Sunday, yun naman pag-aralan natin, kung Acts chapter 26, ang repentance naman doon ni Paul na ginamit, ay talagang salvation. But to different group of people. When he was defending before King Agrippa and Festus. He was talking at the time about Israel. That is why it was salvation for Jewish people, not for the members of the church. Diba? So, kaya kung hindi natin pag-aralan to, manatili na lang tayo sa mga haka-haka, mga kasabihan na iba. Repentance is always change of mind. No. It depends on context. It depends who was the audience. It depends who was talking. Okay? Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Paano? To give you an idea kung paano ni Paul tinistify ito, ang gospel of the grace of God. Kayo be, I'll ask you a question. Paano kaya ni Paul tinistify yung gospel of the grace of God? Sa ideya nyo, kung makakuha kayo sa Bible, kung paano niya tinistify, biblically, mas maganda. Kasi, Paul gave us an idea paano niya tinistify. The word testify means what? Ano ba ibig sabihin ng testify? Meaning ng testify. Definition ng testify. Testify. Pinamatuuran. Tama ba yan? Pinatunayan. Then, paano ni Paul pinatunayan ang gospel of the grace of God doon sa mga Hudiyo sa time ng dispensation of the grace of God? Paano yan? Bakit naligtas ang Philippian jailer sa Acts chapter 16? Verse 31. Paano? Diyan natin makita paano niya testify. Let us go to Acts chapter 16. Verse 31. Acts chapter 16, verse 31. Sabi dito, let us read first verse 30. Acts chapter 16, verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Paul was jailed in Philippi. He was imprisoned in Philippi at this moment of time. But, kung basahin natin yung chapter 16, there was an angel sent from God, no? Who opened the jail and freed Paul. Ay pinakawalan ng angel si Paul. Diba? Tama yan? Okay? So, nagkaroon lang ng linog, earthquake. Then, na-open yung jail because of earthquake. While Paul and Silas was singing. Kaya, yun, pag naikulong kayo, kumanta-kanta rin kayo. Baka sakaling makawalan kayo. So, habang kumanta sila, na-open ang gate, nagkaroon ng lindol. But, ang jailer, dahil sa takot niya, na nakawala si Paul, dahil kung makawala si Paul, papatayin din lang sila ng Roman army or ng mga jailer doon sa Philippi. So, ang nangyari, magpapakamatay sana yung jailer. Sabi ni Paul,
Do no harm unto yourself. Andito lang kami. Sabi ni Paul. Andito lang kami ni Silas. Okay? So, ang nangyari, hindi na pagmatay. So, nagtanong na lang ang jailer sa kanya. Sabi ng jailer, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Yun yung tanong ng jailer. Nung sagot ni Jesus Christ, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Is that enough? Is that the gospel para maligtas? Di bakit na-save yung jailer? Tama lang ba yun? We know for sure that the gospel is the death, funeral, and resurrection of Jesus Christ. Hindi naman sabi dito ni Paul. Eh bakit naligtas itong jailer? Ito yon, verse 32. To testify the gospel of the grace of God is to speak. Listen to this. And, verse 32, and they spake unto him the word of God. Definitely, ginhambal, sinabi, sinalita ni Paul at ni Silas ang word of God, meaning testifying the gospel of the grace of God is speaking, uttering the very gospel to the people, the word of God to people. That is how to testify. To utter, to teach. Dito ang ginamit, speak unto them. Sinalita ni Paul sa kanila ang gospel, ang word of God. And definitely, that word of God, since Paul was teaching salvation by faith in the death, burial of Jesus Christ, inaligtas sila. Ibig sabihin, that was the word of God that Paul spake unto them. Maliwanag ba? Huh? So, that is what transpired in Acts chapter what? Chapter 20, verse 21. Repentance alone here is not salvation, but what? Kasi hindi ka spell itong repentance. Kasi ang mga kaligtasan is the death, believing the death, burial, and resurrection of Jesus. So, it is a wrong teaching that kaya nga nililiwanag natin lahat yung mga repentance na word na mabasa sa Bible because every time mabasa nila, is salvation niya. That is how to be saved. You must repent. In this dispensation of the grace of God, you have nothing to repent. I'll explain further. Okay? Ito yun. Ito yun. Repent. Israel. Equals salvation. Why? Because that was requirement for them to be saved. Luke chapter 13, verse 3, unless ye repent, ye all likewise perish. That is not salvation kung hindi sila mag-repent. There is a need for them, there was a need for them to repent to be saved. Luke 13, verse 3 and 5. Okay? For them, Israel, repent equals salvation. Luke 13, 5. Sa BOC, body of Christ. I will ask you a question. When Christ died on the cross,
What was that? According to him, it is payment for our sins. The gospel, sabi sa gospel, for I delivered unto you first that Jesus Christ died died for your sins. Okay? Jesus Christ, dito kasi si Jesus Christ, hindi pa namatay when they were required to repent. Sabi dito, Christ paid for our sin. Okay? Paid for our sin. Jesus Christ. So, what to repent? Ano mo? Ano i-repent mo? Bayad na. That is why repentance to us does not equate salvation. That is why we are not required by teaching sound doctrine of Paul. Wala sang requirement to repent to be saved. Wala. Ang para lang niya sa atin para maligtas tayo, ang BOC, no? Ang sa panahon ng dispensation of grace, no? Is to believe. That is why by faith. Bakit believe lang? Or by believe lang? Or faith. Faith in death, burial, and resurrection of Jesus. Mula na yan. So nothing to repent because all of our sins been paid when Jesus Christ died, buried, and rose again the third day. So what to repent? Nothing. Wala na. Because all of our sins, idolatry, evil deeds, past, present, and future, are already paid by Christ's death, burial, and resurrection. That is why hindi na tayo required mag-repent. Bayad na yon. Ours only is to have faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That is why lahat ng repent na sinabi ni Paul with regard to the church, the body of Christ, does not require repentance to be saved. Because it will become another gospel. Kung yan, pag-repent yan ay makaligtas, naging dalawa na ang gospel. Sabi ni Paul, wala na ibang gospel. Pag sino man nagturo kahit Indian na ibang gospel, that is an accursed gospel. The only gospel that can save is the death, burial, and resurrection of Jesus. Yun lang. So, did Paul teach repentance to be saved? Yes, in Acts chapter 26. But he was at the time, he was before King Agrippa and Festus, defending himself, narrating, repressing what had happened during the time, during his early salvation. When he was in Syria, Jerusalem, 3 years in Syria, in Jerusalem, then ko na yung mga tinuro niya sa mga Judeo. Ang repent doon is salvation, referring to Jewish people. Every time you repent, mabasa mo, na tungkol sa Jewish people, it's always for their salvation. But pag nabasa mo, repentance, pertaining sa BOC or body of Christ, hindi yun nag-require salvation. So no, you must study the context to understand. Dito sa pinag-aaralan natin yung context. Ang context is Paul is traveling, going back to Jerusalem to attend the Pentecost. And while he was passing through those places, nakipag-usap siya doon sa mga saved.
members of the charter body of Christ, represent to them ng kanyang ginawa while he was in his ministry, teaching to them, testifying unto them the gospel of the grace of God. Okay? So, any question that is studied? Question? Yung may init yung ano, subo din no? Ilang kayo kaya po namin sa banda? Puga. Hindi ko puga. Ako ba na siya? Sa di ka sa raga na ito, ah? Ako yung di pa ito pututan? Okay, may subdivision pa. Kapit sa ilang kilala ko mga subiron. Subiron. Kilala ko na mga subiron. So ma'am, may pangkot ka? Thank you din doon, nag-attend to the Bible study. So makita mo siguro ang sit up different, no? We focus more on study the word of God. Kaya ito yung importante. Hindi sa amin importante yung mga demonstrasyon para lang ma-increase ang emosyon ng tao. We are studying yung isang fact sa Bible para maintindihan. Yung mga importante. So kung may pumangkot, di ba na sa question, lalo na sa salvation. Kasi mamangkot ka mo, tingnan ang salvation, subunya nga pagbili bilang sa death, burial, and resurrection. Nga hindi kaya masave sa dito sa ginhambal ni Cristo nga you must be born again. Nga hindi ka masave sa John 3:16. Okay? No? So, dapat nga mga pamangkot ma-resolve, matagaan sa kasagutan, no? Dahil it will fortify sa ating faith. Yung siniblan ay diri sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Salvation is by grace through faith. So, ang problema, problema sa buong kay tungod na ang kalaman, sirado ang ila pauna-una. Hindi nila pagpatihan ang ginambal ni Paul, kaangay sa ginambal ni Paul kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 2, verse 7. Sabi ang isa, anong balik ko? Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Yes. Plus ang 15, study to show thyself, approve unto God, a workman, that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang problema, paano nila i-right divide ang word of truth? Kung hindi nga sa nagpapis ako, pero hindi tayo baptist. Isang una, makita ko sa kada Domingo, ang mga members, nakita ko ang ila aura mabutas. Mabutas. Kay may kabukatan sa ilang pangunauna at berkano. Diyan ako, may experience ko. Sa natunan ko lang initawag na rightly dividing the word of truth. Ang pamatya ko daw nakagawa ko sa Pisuan. Yes, Oo. halos sila mawala talaga yung napulgo naman kay Kublay. Mayari ba rin sa Baptista sa Pagiyong? Di, yung pagminita lang ako, tungkol naging question ko ang title. Ara sin ko mo, amo ginagawa sa class teacher. At by the way, brad, ha? May arada subong nagkali naman ito kaya Kisuna. Dugay na dali, so 30 years na natulog siya. Isang lead marketing loka. Kilala ko. Si sa makikilala pa may hindi na sa nuna. Oo, saan yun? Subong Ang asawa sa na bata ni Brado, kung wala akong nakatay na itong tatay ng umakumbangan sila. Hindi kayo ba sa yung pag-inita nila ko sa una? Kay pati sa typing. Dito ginagugila na
pasagin personal niya ako sa iya nga inigo ng personal sa iya nga asa na kagaling kami. Tatlo ka Domingo nga way kami kabalik, nagkatos balay, tupod sa nito. Ngambal niya nga Brad may problema. Tatlo ka Domingo way ko nagsimba may problema. Yung pastor niya, ikang kako siya. Yung pastor, hindi na kami magbalik simbahan. Kaya siling ko, ako ka pastor ka balo, kaya siling ko, nga kung ang ilang versikulo siling ko, kung nahimo ko natin kung guilty, kami ka. Kung siling ko, ibo personal niya. Kasi ko, ari ng pastor, sa lakto ng istorya, mabalik ko sa simbahan mo, lumabagin ako sa imo. Yan mo na ba? Siling ko, explain sa ako niyang balo ko, kahit Timothy, kasi kung Timothy, sa Timothy, ginambag ng verse. Kasi kung ma-explicar mo sa gusto, hindi ko mabalik ako sa simbahan mo. Pero kung hindi ako mabalik. Kaya, why na na-explain? Naglakas. Pero bago sa maglakas, nambal sa sino pastor, hindi ginambal sino ko bala ni Paul de Timothy. Intindi niya sa inyo mga minister. Kung dapat ko bala niya. Kaya muna nga pag-iwisan niya kung hindi niya kung hindi. Kaya kung may makonference sila kung diin na lugar, may nakabati dito, maging minsan na alam kung hindi. Hindi na tama. Kung mo na natapos yung last book, isa ko nila sa disposition. Kaya ko kung mag-record ng refugee bahay. So, ipalayas yung hamalan ko ng mga So, yung tagamit market ko, ang tapos nga lang yung grado ko. Nagpunta ka siya. Nanubong pa na siya, nanubong. So, sige nga, wala ko yung nag-vlog na pangyayari. Kasi ko lang, ay na siya mag-free Sundays na ako. Makapat kasi lang. Hindi kayo ginambalan nila ang mga bro, hindi mag-atong akon. Na, isiling ko, hindi ko ang pagtuturo kauli mo dito. Kaya mo lang nasiling ko, ang subong ang dako ka problema, marapyor na lang, damo ay kabalo. Ay kabalo. Ibig sabihin kasi ang gospel ito doon nila, hindi makagawa. Kaya sa lumiwa. Kaya mo na nga, ang tao, paano maghanda ang tao, mangilaman ang tao, kay huwag sa lisodluan. Paano sila ipamakuron? Wala. O, amo na bago, Elaborate yung pinsar mo. ang isakto na brad, amo na bago marapyon na lang, ano matapos tao. O, subong ara na ay maslay. Sa gulpi lang, pagrapyon, o, matribulation. O, ang hindi madala sa tradisyon, ano matabo? Ano siya? Isiling ko sa iba, isiling ko, kung hindi ko mo maninuha, ginahambalan na ka mo, hindi ko mo maninuha, inyong na. Kaya isiling ko, wala na time. Isiling ko, ginasubiran ka mo, ginahambalan ka mo, pero kung sirado ang inyo, pag-iposon na una-una, isiling ko, inyo na. May subuho ka naman ng tao, mas wala mo tiga. Gusto nila, kaya sila mo. Ano na, Brad, tukod sa lain-lain ng mga reliyon na nagasunod sa ilang na na muna nagtigan. Amo na siling ko nga, wala akong kabati sa mga mga baptist sa Biban, labi na sa Katoliko, nga ginawali na lang parte sa future event na rapyon. Wala pero ko yung tao. Amo na sa dinari, tinatong siya ako sa Tilo, okay kung baptist. Kasi kung hindi man ako maayo, pero sige ko, pagbukas ng pastor sa kaya Bible, kung diin nga libro, kag kapitulo, kag versikulo, balaan ko na kung diin sa kaposisyon. Siling ko, ang ginapamita ko, ang ginawali, ang matabo siling ko karapyo. Hindi ko ay, manong tao. Hindi ko, sila, tawag ng gaspila. Ay, wala ka kabalo mo tao, Brad. Ang gaspil na lang ginawali ko. Yung na muna. Tungkol na Brad sa believe na si Peter, at si Jesus Christ, ang inatulog ni Jesus Christ sa earthly ministry, kami Peter, para man sekta. So kung napati sila nga ilan na, kung napati man sila kay kung hindi man, di contradiction na ilan na ito. That's why, tingala sila, napati man sila kay James, yung isakto man kung ang ni James nga,
Faith alone cannot save you. Di ba? So, Sabi ni James, kapati mo sila. Oo. No? Kapati mo sila sa Balipor nga only by faith. So, ang gulo nga ng Ako na turo nila. Ang to sa pagkabalo ko si nga sa Grand Division, daw kagay nga nagagawa ko sa Yes, tama ka. Amo na dasol. Pero sila kung balaan mo kung diin nag-umpisa ang sa kaig, di natapos. Pero sila sa Grace, sa Anglo di natapos. Lubog ko ba sa aran ng tapos sa chapter 12 ay nada si Peter. Yes, tama. 13, pag ako sa Pilimos. Kahit wala na. Amo na. Pero umpisa si Tito sa 13. Sa 13 na siya. Wala sila ibalo. Amo nang dako, di ba? Ikaroon, naluloy ang mga tao. Ako nang barko kasi ko, ang sermon sa pares na sibuyas, nabuyayaw ko na. Hindi ko sa nahadlok ako. Pero silingkong nabuyayaw ko na kay silingkong. Why di kaluwasan ng tao sa pagbuhay sa humig, yung silingkong kakagas, pero ginahambal, hindi wala niya pinapatak. Iya ka demonyo ng layan. Kaya mo nang masubo sa silingkong na kuhan, amo hindi siya kay ginasiraan ko sa termi, kailang interes siya, ano, silingkong, nakaamla ko yung magkitay ka, kaway na kami. Hindi lang siya dali. Depende din siya kung maniniwa siya. Kaya hasta kabataan niya kung para sa kabataan sa pamilya niya, madala niya. Paano nasuntugigan? Palanggan mo, imong kabataan, imong ilisanan. Pero paano mo mapuligan pag ang busit ng nanay? Wala. Pero kung sa next study natin ang Word of God in current events, scripture is really kasi hindi na plapot Hindi nakapaluhin na lang. because by 2030 agenda, Oo. ang tawag na 2030 agenda, wala 17 points of ang tawag nila na everybody will be happiness, but wala ka talaga property, will be confiscated like Control nila. smart city ang titirahan sa mga tao. Walang tao vaccinated. Oo, harana na. 2030 agenda. Sa 2030 ba na-implement? So kung hindi mo na lang ilang taon, it is the business system, the gobyerno ang enterprise. Kung sila mo, business na ang gobyerno ng enterprise. Which is, so kung ba sa time na regulation dito, kung sila mo, so 2030 na implement sang World Economic Forum or United Nations. Okay? Kung sila mo, ang is people. No. So, Din sa diyan na din ako sa beginning of Soros na series na ako na Ito mo na gani, Sang plan B, plan ako yan. Kasala-sala ng tao. Amo plan ganito. Sa pag-prevision, sumalaan pag-ibira. ay. Pero ako naman dapat matutuan mga pamilya mo paano kasi sa panahon sa grace. At yun lang sa bab. Oo, mas Jesus Christ. Ano siyang good news mo? Nandito glorify sa phone. Paano mga because sa subo kasi mamatay sa business. Yan, ang debt yung is payment for all kasi ang price na ito naman yung prophetic program sa Israel. This is only for Israel. Ang mga nabalipis na pala sa Matthew chapter 15 verse 2, I am not sent but to unto the lost sheep. So why ko yung padala? Kundi ipadala ko ya sa mga nawala na tao sa Israel. Meaning, it was exclusive ang yung earthly ministry for Israel. Amo na siya. Because ang Israel lang is a covenant people. Ito. Explain ko ng
ang rightly divided. The Bible should be rightly divided in three parts. Okay? So, ang verse na is Ephesians chapter 2. Ito wala na ako. Ephesians chapter 2. Sabi dire, si Paul, ni Paul, para maintindihan mo ang Israel na India sa Biblia. Is this. Sinindi ni Paul, Ephesians chapter 2, may malibat, hindi mo wala na explain na isulat. Right. Ephesians chapter 2, ano siya? Paul sa verse 11. Wherefore, remember, binahambalan niya ang mga members sa BUC sa Ephesians. Iya panong dumonin nyo. That ye being in time past, so time past, may binahambal si Paul na time past. Mangkot ko man, ang kung sino isang time past, naglipas na o nakatabo ko na subok? Naglipas na. So, kung sino ni Paul dire, kamo nga mga Jim, sino niya dire? Sino niya dire? Wherefore, remember, sino niya, dumdumo ninyo, that ye being in time past, Gentiles in the flesh. Referring sa tanan ni Gentile. Gentile in the flesh, who are called uncircumcision. Ang tanan ng Gentiles, ginatawag na uncircumcision. Kaya ang mga Hudyo yan, 8 days pa lang yan, uncircumcised na sila. So, ang mga Gentile, wala. So, yun yan. By the which is called the circumcision, the flesh made by hand. So, nagtawag sa ato na uncircumcision, ang mga circumcision, ang mga Hudyo. Eh, sila yung circumcise mo. Di kita ya, wala mang require mag-circumcise, sila nagtawag sa ato ng circumcision. Sila niya, verse 12. At the time. Sa ano na time? Sang time pass. Ito, time pass. At the time ko, no? Sang time pass, hindi nga dire. At the time pass, sila niya, kamo nga mga Gentiles, ye were without, ano Brad? Without Christ. So sa time ngayon, sa time pass, wala kita Kristo. Ang Gentile wala Kristo. Okay? So, amo na man kay si Kristo pagkadtuya diri sa time pass, hindi niya sa mga ibo ng pinakita. Kasi ang Gentile wala Kristo. Okay? Hindi ba dire being aliens from the commonwealth of Israel. Ano pagka-intindi ko sa naman? Being aliens from the commonwealth of Israel. Kung sino hindi kita citizen sa nation Israel. Hindi tayo sakop sa Commonwealth ng Israel. Okay? Hindi tayo pala citizen sa Israel. Gentile tayo. And strangers from the covenants of promise. So may promise ang God kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. So kita kung iyaway tayo labot sa promise. That is why, mga denomination, sige claim sa promise Israel. Sila niya sa Biblia, wala pa tayo labot, hintay ka. Ang ginpramisa lang ito si Abraham, si Isaac, si Jacob. Mamay bata pala si Abraham nga hindi nga iban. Why man gusto na labot? Pareha si Ismael, bata niya kay Samin ni Sarah. Amo ng mga anak. Why sila labot? Sa promise kay Abraham, tapos kay Isaac, Jacob. Si Jacob may uto, di ba? Sino? Si Esau. Why sa labot? Sa promise sa Israel, kaya ang promise niya kay Abraham, nagkatulong kay Isaac, nagkatulong kay Jacob, nagkatulong sa mga 12 kabata ni Jacob. Namo na siya nagkumpos sa nation Israel. Amo lang na siya may covenant siya. Kaya ka mga Gentile, why kayo labot? Ang problema sa mga denomination, mga pastor, sige tudlo sa anon sa promise sa Israel, atong partikulo. Pero ang Biblia na sining wala. So that is why nga pag-abot diri ni Kristo, ang ginatudlo diri ni Kristo nga kaluwasan sa Israel, ginafulfill ang yung promise ng Diyos sa Israel. That is why kita mo di tayo malabot. That is why sininga dito sa kananay tuman, ang para siya sa Israel, para sa children, pwede pala na ihatag sa mga tools.
tawag sa atong dogma. Okay? Sabi niya dito, having no hope, why di tayo pag-asa sa inyong panahon na time? Ang pag-asa ta dire, makusilay, kailangan mag-Jewish citizen ka para pumasok. Patay ka sa liwasan. Sabi pa rin dito, and without God in the world, kasi na time, wala God. Patay ka na mag-itay. Sino niya? But now, ang mga subong may panahon nga ginatawag na but now. But, so, time pass, tapos na niya, sa tuya, wala tayo labot, sa kawasan, ginabalik Kristo. Apang siling ni Paul, but now. Anong mo sinuon sa but now? Present. Amo na siya, ma'am, ang dispensation of the grace of God. Ga-operational na siya. Alin sa Acts 9, sa rapture. So, ang katuluan sila, amo ng Romans 2.1. So, ang salvation nila is para sa tanan ng tao, Hudiyo, pag-ibig. Wala na pinili subong. Okay, Diyos ang Gentiles na lahat na. Whereas din taas ang Gentiles. Higko ang taas ang Hudiyo, higko ang Gentiles. So, that is why, mamangkot ka ginatid na, Julia, para na sa tanan nga dito yan nga, hindi ba naligtas ang Gentiles? Because we are in a different period of time. Called the dispensation of the grace of God, wherein lahat ng tao pantay pa. Dire taas ang Israel. Covenanted people sila ng time. May covenant sila. So ang ginapulfill ni Christ sa diri tayo, ang covenant sa Diyos sa Israel. Nasa iwan ng nakabot. So, that is why, masabat na sa subong, nga hindi ka maluwas diri sa John 3:16 para lang natin sa Israel. Dire, kailangan nga tao maluwas magtuo sa death, burial, and resurrection. Kaya para ang ministry ng Christ subong para kay Paul, kaya nata kay Paul, para sa tanan ng tao sa Pilipinas. Masiguro. Masungkot ka kung basaho mo niyo ito. John 4:22. Sa John 4:22. Ano nga ba dira sa time sa ministry ng Christ? John 4:22. Tawag lang. Hindi lang din natulog sa atin mo. Itagaan kita pag-asa, paglaong nga, hindi galit natin maangkon sa mga pasto. Kaysa lang natulog. Kailaong, ako, 30 years mga baptist, kailaong pumaluwas dito. Pero kung napatay dito sa tungal ko kuwas. Kailaing ng gospel lang akong bituman, John 3:16, na para lang. John 3:16, pero pag abot sa John 4:22, ano ang balisis sa John 4:22. Ha? John 4. John 3:16 ha? Kung God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero pag abot sa John 4:22, ano ang bal? Ni Kristo. John 4:22. John chapter 4, verse 22. Ito bibasa. Diyan siya. 22. Ye what we owe, we know what we know, what we want. For salvation is for them. Ha? So, ministry ni Jesus Christ sa kanyang earthly ministry sa Israel, salvation is all. Natanong, Diyos ka? Hindi ka maligtas doon unless maging Jewish citizen ka. Para sa mga subong, pag libawa, pag na Jewish citizen ka, enjoy ka whatever law of ma-enjoy ka. So actually, hindi lang man sa time pass ngayon ang mga Gentile, hindi man lang tinanggap na Jewish citizen para maligtas. Marang mga apat na pamamaraan. Kinalang in-bless mo sa Israel. Nag-ano sila bullying,
Kagaya ni Rehab, ang harlot, ginles siya Israel, buligan niya ang mga spy, gintago niya sa malaya, di ba? Ginles siya Israel, naluwas si Rehab. Nahipo sa Jewish. Hingwa siya ni Joshua, pagdala sa Israel. Pinupon sa Israel. Nahipo sa Jewish. Kasi nasave siya. So isa pa gid ang eunuch. Pagkakita sa Gentile sa time pass, nga may Diyos ang Israel, kapag traveling sa alin sa iyang country, ka magkatulog sa Jerusalem, kung magsimba sa Diyos ang Israel, kung ano man pangayon niya, maluwas siya. That is why ang eunuch nag-travel halin sa kay Kandisi, sa country sa dito sa alin na country. Nag-travel sa Jerusalem, magsimba siya dito, nag-request siya sa Diyos ang Israel na maluwas. Pagpuli niya, ginpadala si Philip, ginpapit sa si Kristo na siya. Gentile din siya. Hindi na na pwede subong. Kaya dito lang sa Kaipas. Cornelius maluwas. Di ba? Then, apang dili niya subong. Hindi na kinahanglan magkatlo pa sa Israel para maluwas. May access na nila sa death care. I hope na naging masalag sa ito na. So, because to rightly divide sa Bible, there are three parts, major parts ng Bible. Time past, number na, tapos but now. Subong, in the but now period, operational ni siya ma'am. Amo ni subong ang na-operate nga program sa Diyos, dispensation sa God. That is why ang magtuod yan, kanang nambal na sa Roma sa paligid, tuod na, nakatabo. Because operational. Then, pagkatapos hindi pag-rapture naman, ang unang matabo, anak tagay siya, ages to come. Ito ang mga tatlo, ages to come. Silingon period. Dili ang tribulation period. Pagkatapos ang tribulation period, dili na dayo ang kingdom ni Jesus Christ. Millennial reign. Dili na lang sa ages to come. Iba naman ang salvation. Dito, ma'am, ang ma-preach ang salvation dari angels. Ang gospel, everlasting gospel. Ang gospel dari ni Paul, hindi na lang pwede preach dari. Hindi na lang mapaligtas. So, it will give us the answer bakit ang salvation mo is death burial. Dahil yan ang gospel ng kaligtasan ngayon. Pagdating sa tribulation period, pagkatapos ng rapture, hindi na pwede i-preach dito yan. Dahil ang preach dito sa salvation is fear God. Fear God. Ako na siyang binatawakan ito yung lasting gospel. Ang ma-preach na rin, unang-una, ang 2 witnesses, para lang sa mga audio nga. Tapos ng panahon sa Gentile mo, para lang sa mga audio naman, prophetic program naman. So, ang una-unang mag-preach is ang 144,000 na mga Jewish tanan. Ang ilawan niyan mga Jewish man. Then, 2 witnesses. Then, angels. Sila mag-preach dito sa tribulation. Gospel nila is called everlasting gospel. Fear God. And obey your His gospel. Bakit di na dito? Hindi na dito ang Lord. Okay? So pagkatapos na mabalik si Kristo, pagkatapos ang tribulation period, mabalik si Kristo, establish na niya ang Magdon na siya, establish na niya 1,000 millennial reign. King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ, He will also act as high priest. The nation. Yun. So, rightly dividing means you have to rightly divide the Bible in 3 major parts. Time past for Israel. But now, for all people, dispensation of the grace of God, mystery program is working. Then, ages to come. Saan mabasa yung ages to come? Ito. Ephesians. Ephesians, ha? Ito yung verses niyan na pag-rightly divide ng Bible. Ephesians chapter 2, verse 13, but now, in Christ, ye who sometimes were afar off are made nigh by the blood of Christ. So,
Sige niya, time pass, wala ta Diyos, wala ta Kristo, outside sa Commonwealth sa Israel. Sige niya, but now, because of the blood of Christ, that is why ang gospel sa book is the death, burial, thy blood. Because of blood of Christ, we were made nigh to God. We were made nigh to God. Diriya, wala ta God, wala ta Kristo. But there is a program ni Paul, because of the blood of Christ, the blood of Christ brought us near to God. Diriya, layo sa Diyos. Then sino niya, pagkatapos ng rapture, niya, verse 7. Punta ka sa verse 7, sige niya. But, Ephesians chapter 2, verse 7. Sige niya dire, verse 7. That in the ages to come, future. Ang books diri ma'am sa future, Hebrews to Revelation. So magbasa ka sa Hebrews to Revelation, wala pa na nakatabo. Kaya dito pa na matabo sa millennial ang Revelation, matabo diri sa tribulation period. Ang Hebrews to Revelation, ang Hebrews up to book of Jude siguro, of John 3, book of John 3 is ang teaching yan para diri sa millennial kingdom. That is why sa Hebrew makita mo ano si Christ, priest na, high priest. Ma-exercise natin sa kanyang pagka-high priest in line of their history. Diri hindi pa, diri the dispensation of grace. There is a dispensation of grace, head siya sa body. Head of the body. Okay? So, meaning, pag binasa mo ang Hebrews sa Revelation, pure pa na, wala pa na yung katabong-subong. Ang nagkakatabong subong is Romans to Philemon. Ang Genesis to Acts chapter 7, natabo na. Time pass na. Not functioning anymore. Temporarily put hold. Why mahatag ang kingdom? But kung wala na yung dispensation of the grace of God, ang but now, ari na tani niyo, dispensation tani tayo sa Acts 7. Pag bato nila kay Stephen, dapat tribulation dapat. Galing din put hold sa Ginoo, i-insert yan ay ang dispensation of God. And we are so blessed na i-insert sa Ginoo sa diin na luwas kita. Okay? So, look na tangok ka na. Pwede namin ito na. Basta i-write dito guide mo lang. Makita mo ganyan para sa inyo. Yes. Amo na mga doktrina sundata. But pwede mo basahin ang Genesis for your information para mabalaan mo kung paano ang creation, paano na-reveal ang tao, paano nagsalang tao, paano ang flood, paano na-restore ang tao nito, paano gibuha, in-choose ang God si Abraham, for our information, learning. Ang pamangkot. Si Jesus Christ ang Christian body. Sino ang member? Sino madalas sa rapture? So, ang members ang Body. which is ang nag-believe sa gospel. Save. Kanan Paano na-save? sa believe sa Amen. Pag believe na siliwan ka sa Holy Spirit, Yes. amo na mabilaw sa body. Yes. Regardless sa imo religion. Sa ano imo religion, kung ay ka na silyuhan, hindi ka mabilaw sa body, hindi ka madala sa rapture. Ephesians 1:13. Sa na wala may pinagdana na katoliko lang alwan. No religion. Wala. As long as you believe the gospel of the grace of God. Amo lang na yung salvation da. Why ibang na requirement? Why requirement ka mag-depend sa imo sala wala. Different is after Christ died for your sins. Pag believe mo sa gospel, wala ka na. Okay, faith na lang. So, amen, no? Amen. Pero kinanglan, i-obey mo din siya.
Kaya kung gabili ka, kagakontra ka mo. So, ano na may part in family. Sipon mo, luyag ka sa reliyon mo. Pero gali wala. Ang reliyon, Wala sulat sa libro sa kabuhi. ang reliyon mo hindi loyal sa imo. So, kaya wala na sulat na ngalan mo sa libro sa kabuhi. Hindi ka madala sa body of Christ. Amen, no? Kaya mo na nga madala sa rapyor ang nagbilong sa body of Christ. Ama, Hindi ka hindi mo lulukoy, sa wala ka church na. mo. Hindi mo na sa Pero basta nga hindi mo na pag ginawag ng balik-por kay Timothy. Huwag na. Kaya ang kuhan ang gospel na ginagawa ni Paul, hindi mo na pasundan. Huwag na. Unaw ka na. pagka gospel. Sige, isa na ang kita mag-preach kung lain ng gospel. So, let us have first our lunch. Inyakatan. Okay? Maprita. May salamat din sa fellowship. Salamat sa pagtulong. Salamat sa mga kasanagan. Salamat Lord sa imam na nag-believe sa inyong gospel. Gospel of the grace of God. Pray you that Lord sa your growth. Pagtumbok sa inyong grasya. Thank you so much and we pray for the food that we are going to partake. Thank you so much. So, maraming libro, pagkatapos, mo na, no, may fellowship, no? So, I hope si, itong taga-ruwas ng watch siguro. Sino kanina ni Pastor? Pagkakas siya ni Mr. Basta siya doon nakapablo na siya kanina. Sampai tika, bago lang kami nagkilalayan nilang gate. So, friend niya ako. Kaya daw na-introduce kita dito ni Ate Santo sa